Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, January 7, 2026. Ayan, pullback muna yung index natin. Nag-drop tayo ng negative 0.41%. Medyo malakas kasi kahapon, di ba? 2.48%. So, bumalik tayo ng konti. Natakpan 6,292.09 pero meron pa rin net foreign buy na 201.88 million. Ayan. So, dahil medyo na-pullback yung index natin, maganda pa rin naman kasi may net foreign buy pa rin tayo, di ba? So kaya lang ang dami na nalaglag dito na blue chips. Pero okay si Jollibee nag 14% kahapon pero negative 0.19 lang siya, di ba? Samantalang si ICT 5% kahapon pero negative 2.16%. Ayan. So nagpapahinga muna, marami nagpa-profit taking sa mga big caps natin. Malakas pa rin yung mining stocks natin, si FNI. Medyo hataw to Sobrang parabolic na yung pinaka price action niya. So grabe yung binalik nitong si FNI kasi nag-up na naman siya ng 12%. Okay? So meron pa rin, marami pa rin mga stocks na gumalaw kahit na nalaglag yung ating mga big caps. Sa global market, parang sideways yung galaw ng US. Pero kagabi okay naman yung galaw. European stocks medyo nagda-drop, tapos dito sa mga Asian stocks, mix yung galaw natin. Tapos yung crypto natin, ayan, nagpo-pullback na si Nakita ko mapula na yung mga charts ng ating mga cryptos. Baka pullback din. Kasi malakas din, nag 93K pa rin naman si Bitcoin. Okay, so balik tayo dito sa listahan natin. Gumaganda nga yung mga alaga natin, nagre-recover na sila. Hindi pa lahat naka-recover, pero mukhang susunod yung iba kasi may mga kagaya ni ng Prito. So, di ba mga naiwan to pero pumipitik na yung kanilang mga galawan. Okay? So, nanguna sa listahan ko, wala, andito naman si FNI, no? Plus APX yung nauna. So, FNI, yung nanguna sa akin, meron siyang 12.76% na gain. So, maganda yung galaw ni FNI. Ilang araw na to So, hindi lang 50%, no? 60% up na yata itong si FNI natin. Meron pa siya net foreign buy na 7.02 million. Ayan. So medyo hataw siya. Tapos si PRIT nagbi-breakout. So mukhang kailangan natin maganap yung mga drop. Tapos yung biglang magkakaroon ng breakout. So nag-breakout si PRIT 7.62%. So malakas yung kanyang galawan. Meron siyang 324K net foreign buy. So okay yung kanyang galaw. Tapos si Robinson, yung ating famous blue chips, mukhang pabalik na, 5.55%. Wala na sa blue chips itong si Robinson. So 5.55%. So natuloy na. Tuloy-tuloy na yung kanyang breakout. At maganda meron siyang 107.11 million na net foreign buy dito sa market natin. So siya yung nanguna. Okay, goods yan. Good vibe yan. Good, yeah, tama. Good vibes. Tapos si top natin, nag-up ng 5.56%. Diba yung mga natutulog na bubuhay? So, negative 58K net foreign sell. Tapos si Ionix, nag-breakout din. 4.63% pero 4.78K net foreign sell. And SCC, ayan, nagising na 4.47% and 5.54 million net foreign sell. Ayan. Hindi ko na sinama si Jollibee kasi malit lang naman, negative 0.19% yung kanyang pinakagalawan. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Tapos sa mga nakasubscribe, ayan, maraming salamat po. Kulang pa rin tayo, no? Bilhin pa rin sa 1K per day yung view natin. Company reviews, mga sample trades sa market. So kung nag-aaral ka pa lang, i-double check na lang itong mga indicators, fundamentals, and then basic learning sa markets po natin. Okay? So sa mga mahilig sa crypto, follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to na channel. Ba't nagayan siya? Ayan.
Okay. Para updated ka sa mga cryptos, ayan, may mga vlog tayo dyan. Hindi ko na sundan ha. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page. Pumili ka na lang po. Tapos sa Budigipik, yung mga articles natin sa local market, Twitter, ano ba mga balita natin? Okay, dito na lang tayo sa mga summary ng ating markets. So based dito sa galaw, tama, mas kokonti yung yung nagberde pero nanguna sa mga blue chips natin is itong si SEC. So nag-up siya ng 4.47%. China Bank, marangkada, 3.28%. URC, so gumagalaw, 2.98%. Monday, nasa ilalim pa rin. Pure Gold, itutuloy ba? 1.52%. Ayala 1.46 and Converge 1.34. Tahimik pa rin si Ali natin. So sa mga losers, San Miguel, maliit lang naman. Minus 2%, ICT minus 2, GGS, hindi na tuloy yung breakout. Minus 1.6%, AGI, nagpo-pullback. Negative 1.39% and LPG pullback din, di ba? Pinag-usapan natin kahapon si LPG natin. Okay? So, yun yung mga movers at saka losers dito sa market natin. So, check natin yung pinak-summary ng market. So, meron nga tayong maliit. Okay na yan. Maliit na net foreign buy. 201.88 million. So, malakas pa rin si mining, no? Kasi 0.81% pa rin siya. Gawa ni ano yan. FNI natin. Services, ayan, nag-drop na siya 1.29%. Industrial 0.63%. Okay? So, properties may na-print. Tapos, stories, Jollibee Ice spin-off. So, yan yung kahapon. OB at saka PXP. Gumagalaw din yata itong si ano eh. Kung tanda ko yung price action ni PXP, nag-breakout din to nung kahapon ba yun. Maganda rin yung galaw niya nung isang araw eh. Tapos, Gala Consortium executes yung kanilang service contract. So, bago mag-pre-close, ang dami palang malakas pala tayo kanina. URC nasa 3% kanina. Okay, biglang binuhusan ba si URC natin? Sina BPI, yung mga banks yung nagde-drop kanina, yung nagbago ng pre-close sa market. So malakas pa rin yung minahan natin. Nickel miners are surging. Asian stocks are seeing green after massive 10% spike in London nickel prices. Okay? Robinson Land. Ito ba yung catalyst natin? Leasing, sign, Shopee's. Uy, si Shopee. Sale. Shopee Logistics Partner. Okay, so may sila. Maganda yan, Shopee. Dito sa mga mining, Mark, FNI Nickel, watch out daw dahil sa global prices. Tapos mataas na pala kanina si ito yung first up China Bank 3.03, ASEAN 2.03, Pure Gold 1.78. Yan. So nagda-drop mga banks pa rin kanina. Next, nickel miners, okay, nag-spike. Tapos Robinsons Retail has cleared acquisition of Premium Bikes Corporation o Metals nag-rally. Ali began 2026 with the retirement of 5 senior executives. ACEN, American Power, and Schneider Electric have partnered with ACEN. Jollibee, PXP will continue petroleum operations in Northwest Palawan. Mapula tayo ng umaga. Nagsiso pala tayo, negative 1.08%. Ayan. So, umataw tayo ng closing. Second half ng market natin. Okay, watch out pa rin yung mga mining. After 115 billion record sale, BDO returns with 5th Asian ASEAN bonds. Okay, wala masyadong news, no? Si Jollibee plans US listing for global stocks. So, antayin natin yan, 2027 pa. Si share buyback, si Ali, BRN, Meg, at saka si Fruit. Si Meg, di ko napapansin yung galaw. Nickel, Robinson Land, yan yun. Jollibee pa rin. Okay. So, puro Jollibee yung laman ng post natin for today's trading natin. Okay. So, yung mga bago or gusto sumali sa trading community natin, so double check mo lang po yung ating Patreon channel po natin. Okay? Hopefully makatulong yan sa iyo especially during this time, pabalik yung galawan ng markets natin. Okay? So, punta tayo sa index.
Okay, parang Tory yung ano eh, yung galawan ng index natin. So breakout sa MA 100 and nag-pause ng konti. Ilang araw kaya tong pause na to? Hopefully meron pa no, hindi pa siguro hangga't di naman tumitigil yung ano, net foreign buy ng ano, foreigners natin. Pero parang sagad-sagaran na siya no dito sa kabila 6,300. Ayan, medyo nag-pause siya after na magkaroon siya ng overbought condition. Hopefully healthy pullbacks yung mangyari at hindi collapse ulit ng market natin kasi more than 2 billion, di ba? O halos 2 billion na yung ano nandiyan na foreigners sa markets po natin. Okay? So makita mo dito, galaw ng mga blue chips, so laglagan kanina. Okay, so punta tayo sa mga winners. So okay yung RSI, okay yung MACD. Ang nauna, ano ba meron dito kay SRDC? Puro ceiling yata to eh. Ayun oh, araw-araw ceiling yung galaw nyo. Pinapump si ano, SRDC. Kailangan kasi medyo malit lang yung ano eh. Volume. Mapapansin siguro yan pag ano, nagkaroon na ng volume. Pero ilang araw na siya oh. 'Di ba? Araw-araw ceiling yung ano nyo. Okay, ano kaya meron dito? Super City Realty Development Corporation. IPO ba to? Hindi, matagal na to eh. Okay, bukang penny stocks din to ah. Kaya pinipitik. Okay, next. CFNI yung pinaka-nauna. Ayan oh, parang torrent rin yung galaw niya. Taas. Congrats po kung diamond holders. Ayan oh, halos mag 100% na, 70 plus na. Tapos si Mamaling yung umakyat to, si Naor, di ba? Tapos kaya lang medyo kulang pa yung mga volume mo. Si Merrimart gumagalaw na rin, 5%. Ito yung mga may volume, si TAP, ayan, pabalik. 5.56%. Taben, medyo bumabawi. Robinson, 5.55. Ayun, breakout. Paborito natin yan. Tapos si Ionix, nag-breakout din. Natuloy din, no? Kala ko hindi na matutuloy ito eh. Late entry din ako dito last time eh. Tapos sino pa dito? China Bank. Ito, gumaganda oh. Ayan, pabalik na. Yung balita matatanggal last time sa ano, blue chips natin. Si Nickel, 2.71. Diretso din pala. Ganda rin pala ang chart ni ano, Nickel. Tapos si dito, ayan, hindi natin napapansin. No? Magta-try na sa ano, MA 100. Okay, FGen 2.37%. Maganda rin ang galaw niya. Security Bank, hopefully makabalik na medyo hindi rin na maganda yung galaw niya. Ayan. So, may gap up pala kanina si ano, TXP. Okay? So, yun pa yung mga winners. Sa loser, si Lopez Holdings, minus 6.56%. Si Sun, wala naman kasing volume. Okay? Ayan, kinain na niya. O, yung spike niya last time. PHA, nagda-drop din. Kung kailan pataas yung market, saka na mag-drop si PHA, minus 4%. OGP, pullback na. 3.67. Mix yung galawan ng ano, mining stocks. And then, walang volume kasi yung iba eh. SGP, minus 1.9. Okay, marami yung nag-pause. SPNEC, minus 1.64%. Ayan, arangkada siguro sa Friday. Yung mga alaga natin dyan. Okay, so good pa rin naman. So, hindi araw-araw Pasko, pero at least maganda yung galawan ng mga stocks natin. Okay? So, dito naman tayo sa global market. So, yun nga, yung galawan ng US is okay kapon, pero ngayon parang magpo-pull back. So, S&P futures minus 0.1 kasi lakas kapon eh. Dow futures plus 0.06, tapos si Nasdaq plus 0.24%. Okay? European stocks, bumabawi o mix. Tapos Asian stocks, mas marami yung berde na nakikita ko. So may mapula pero mas marami yung berde. Okay pala sa Asian markets. And then dito sa crypto, ayun, pullback na. Mukhang babagsak na si Solco. Ayan. BTC 91K, Ethereum 3.2K, XRP. Ayan, laki na drop. Minus 2.24, BNB. Ito, makiat 909. Tapos si Sol 137. O TRX, umakyat Tron. Wrap TRX 8%. The rest, mukhang pullback. Ayan, mukhang pullback mamaya yung cryptos natin. Okay, balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nahin natin si FNI, panalo yung mga holders ng FNI. Mukhang magwa 100% simula na magkaroon ng breakout. So umabot na siya ng siguro mga 70% na. No? So very good, lakas na si IPA.
So, ang bilis, no? After yung breakout dito, nag-retest na siya kaagad dito sa next na resistance area niya. Ayan, di kaya ano yan. Paldo yung mga ano, no? Parang yung galawan ni ano Meg White dati last time, di ba, nung silipin lang natin na medyo hindi na pumipitik si Meg White parang yung galawan niya last time, oh. Ito umabot din siya ng ito 50 more than 50%. Mas malakas pala tong si ano si FNI natin. Okay? So congrats na lang po. So ride the trend hanggat di na no, pero medyo malapit na rin siguro to, no. Lakas din ng trading volume niya, oh. Nagkakaroon ng volume, oh. So very good kung ma-break niya bukas yung ano, no. Yung 2 pesos wag lang mag-Dow G. So 1.97 close na 12.57%. Tapos meron pa siyang net foreign buy na 7 million. Okay? So overbought na 82 yung RSI. So check na lang. Medyo parabolic na yung stocks natin. Si Nickel, no? Hopefully, gayahin din niya tong si, ano, si FNI natin. Okay, so maganda yung galaw ni ano, FNI. Saglit, tignan nga natin yung ano, gold prices pala. Nagbago na ba? Pullback. Mukhang pullback bukas yung mga ano, yung mga metal stocks natin. Okay, so may pullback. May double top si ano, si silver. So next si REIT. Sino pa mga stocks yung ano? Pwede nyo i-comment diyan sa ano, comment section natin. Sino pa yung mga stocks natin na tulog pa rin? Kasi ito, bigla na buhay. Oh. So nagka-volume siya, 1 million, tinitik si ano. Si Prit, so RSI 79 na rin, pero wala pa tayong balita, no? Kung mag-breakout siguro dito sa ano, laki ng gap na yun, no? Ang dahilan lang naman, di ba, kasi na-stop daw yung operation nito, di ba? So kung mabuhay na siya, ilang buwan na rin naman, so tama-tama to. Close the gap tayo dito. Kaya may bumabomba eh. So baka may alam. So 1.13 closing, 7.62% up, has 300K net foreign buy. So overbought lang naman yung nakita ko. So very very significant ko maka-breakout tayo dyan sa lagyan natin dito. No? Ito yung pinaka next 1.29. Malaki ba yan? 7%. Malaki pala. Malayo pala yung ano natin. Anyway, parang dyan kasi yung pinaka-ano natin eh. O kung maganda yung galaw niya, di yan yung pinaka-pick natin. Okay, so dito muna sa 1.24. Support dito sa ilalim. Nasa 1.03. So malaki yung trading range ni ano ni Prit. Panalo yung mga nag-ipon dito, no? Okay, may dividends pa siya kahit na hindi siya nag-ooperate. Ayan, so ayan, pakisabi nila baka mamaya nag-ooperate na pala tong si Prit natin. Next, si Robinson Lan. Ito, paborito to. Tagal ko mahawak tong si ano. Robinson Lan, ayan. Okay, finally, naka-breakout na tayo. So, binalik na niya yung, tagal din pala ng ano niya, no? Ipitski niya, no? Since October 2024 pa. Kasi ito yung pinakamalakas na resistance niya last time. So, nag-breakout na siya. Breakout din dito. Meron pa ba? Kaka-breakout lang eh. Mali mo, meron pa. So, Shopee. Shopee ba naman, di ba? So, Shopee is maraming mga ano yan, warehouse. Okay. So, pero ito yung pinaka-try natin sa kanya. Oh, sakto lang naman. Mga 18. 18 talaga yung ano, 18 yung pinaka-next na resistance. Kaya lang overbought na rin. Ang daming overbought ha. Nasa 82.9% yung RSI. Okay? So, tagal ko din hawak tong si, ano, si Robinson. Next natin si ano, Ali ko matuloy yung ano, breakout din niya. So nag-close siya, up pala siya 5.55%. Okay? So sundan na lang natin yung ano, yung trend ni Robinson. Next si Top, kaya nabuhay din, tagal din na mahinga nitong si ano, top notcher natin. So ngayon nabuhay ulit. So gusto niya mag-retest ulit dito sa DOS. Siguro malakas ang sipa nito pag ano, natuloy yung breakout nito sa 2 pesos kasi pang ilan na yan, no? Pangatlo na yan pag natuloy yung ano, yung trend ni top natin. Okay? So maganda. So may pattern yung ano pinapakita. Nag-close 1.71, 5.56% and 58K net foreign sell. Okay? So ganyan lang tingin ko sa kanya. Laki niya, upside niya, no? So 10% siguro yan o more than 10% yung potential ni ano top natin. And then Ionics, kala ko hindi matutuloy ito eh. Ayan, so buti na tuloy si Ionics natin.
Ayan, nag-bounce siya malapit sa ano. Yung pinaka-support natin sa kanya, MA 100, no? Tapos yung pinaka-trend, ito naman. Ayan. So, kung susundan ko yan, ang pinaka-next na resistance natin dito sa parang may gap down kasi dito, no? Ayan. So, parang may gap down siya. So, 1.2. Okay? So, tignan natin pag nag-break yan, taas ng ano. Next na resistance na sa 1.3. Maganda ba earnings? 75 million, malit lang. Okay. So, tignan natin. Mali mo, mapitik. So, 1.13%, closing 4.6% up, and nag-ano din siya, overbought. Kailan may ugali siya, tingnan mo. Pag nag-overbought siya, nagpo-pullback. Ayan, hopefully ilang araw naman bago o kaya ituloy na niya yung ano, breakout ni Ionix natin. Okay? So, maganda yung setup. Tapos si SCC, ito din, takal din na ito sa ilalim. Kaka-receive natin na dividends, bigla naman nag-drop. Ayan, mababa kasi yung earnings niya. So, tingnan natin kung makabalik siya dito, mag-retest sa 32. So, nag-bottom niya yung ano, no? 27, 26. Ayan. So, pero ang pinaka-trend niya hanggang dito sa ano, 37. Tingnan natin kung makabalik tayo dyan. So, pero ilang buwan pa siguro yan. No? Ang tagal bago magbagong direction si ano, SEC. So, hindi pa naman siya overbought. Malayo pa. So, hopefully, mabot tayo sa overbought bago mag-TP. Yung mga naka-bottom peak, double bottom kay SEC. So, 30.4, close up na 4.47% and 5 million net foreign sell. Okay? So, maraming lumalabas na setup yung market. Kahit siguro mag-pullback Thursday, Friday, meron pa rin mga pipitik kasi maganda yung pasok na foreigners pa unti-unti pumapasok sila. Bumigwas lang isang beses no yung 1.25 billion. Kala ko 3 days na ganun yung galaw natin para sa complete reversal ng market natin. Okay po. So, yun lang muna. Tingnan natin ulit hanggang Friday pa naman. 2 days pa yung trading natin. So, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.